tayo para about empowering Ingalimuyo tomorrow. So, yung mga kabataan, tulad ninyo. So, napapit, hindi tutubo. Mas kada kayo. Kaya, tulad hindi naligan tayo, marami tayong pakinggan, information, sa mga tulisan, sa mga facilitators. I hope na ang pinakamahalaga sa gabi ito, gabi na, ay yung ating relationship sa Panginoong Diyos. Our relationship with the Lord. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation, all things are passed away, behold, all things become new. So, yun lang ang solusyon sa problema, si Jesus Christ. So, mag-iwan ng tatlulang points, 3 points, na bilang leaders, kayo leaders din. And you're the future leaders of our town, Kalimuyon, and beyond Kalimuyon. Maybe some of you will become president or mga matataas na tungkulin sa gobyerno, sa military, sa kumpanya, any organization. So, you have the future because sa lahat ng mga naniniwala sa Panginoong Diyos na kayo ay nilikha ng Panginoong Diyos, ay mayroong plano ang Panginoon sa inyo. Hindi aksidente na nandito kayo sa libutan. You are not an accident, but God has a plan for all of you, for all of us. So, ang unang-una sa lahat, there are 3 important qualities of a leader or effective leader. Kahit sa ang leadership, sa church, business, organization, o kahit sa pinakamaliit na community, if you are a leader, you need these 3 important qualities. Number 1, self-leadership. Self-leadership. Si Jesus ang pinakamagandang example ng self-leadership pagkat binigay niya yung buhay niya para sa sanlibutan. In fact, he is the greatest leader because ang buhay niya, inaalay niya sa buong sanlibutan and he turned the world upside down because of his leadership. So, self-leadership is about ourselves, yourself. Tayo nilikha ng Panginoon. At yung ating sarili ang unang-una sa lahat. Ito'y na. You cannot lead somebody unless yourself, or you cannot lead yourself. So you will become a leader if you will become a leader first of yourself. Ang pinakamahirap gapihin ay ang ating sarili. So, kailangan yung ating buhay, yung ating sarili, kailangan isuko natin yan sa ating Panginoong Diyos. So, kung tayo ay nasa Panginoon, if we give ourselves, our lives to the Lord, sigurado maganda yung ating kahihinatan. And then number 2, servant leadership. So, kung tayo ay kung napaghandaan natin yung ating buhay at yung ating behavior, yung ating buhay ay bigyan muna ng Panginoon, then we are ready to serve. Be a servant. Ang leader kailangan alipin. So, sabi ng Panginoon dito sa
Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. So ang ating Panginoong Jesus, binigay niya yung buhay niya. He came to earth not to be served, but to serve. A leader should serve. Tayong mga leaders, kayong mga leaders, future leaders, ang ating calling ay mag-serve. So we have to serve. Kung ano man yung ginagawa natin sa ating grupo, sa ating komunidad, ginagawa natin yan para sa Panginoon. So what we do is those that we do, ginagawa natin yan para sa Panginoon. So sabi ng Bible, whatever you do, do it for the Lord. So ang leader, he is expected to serve. Okay, lahat tayo. Kahit yung mga lahat, ano man yung ating kinambibilangan na organisasyon, grupo. So tayo'y kailangan maglingkod tayo. Bigyan natin yung ating 100% na talent para maglingkod. So, ang bawat isa sa inyo, kung ang bawat isa sa atin ngayon, I think represented lahat ng barangays ng Galimuyon. So, nudating ang bilang nyo, kaya makaroon kayo, agservi kayo, o initin nyo tigbiyan nyo, agservi, ang runangan na talaga diyang tutubo ang padayo. Na, kaya sigurado mo ano, nagiging kapataan, nga natintas at pagbagaganda, no na kayo, katagbalin kayo mga leaders. Agservi kayo. Agservi nyo, naging padayo ang tutubo. Kaya awanan ti bumasik, yung awan kikli, diniti granade. Kaya nagdumapay, ang luna, no idaton nyo tibyagyo, diti ako. Titigalin mo yun sa Pentecostal groups. Ano naging churches tayo. Ito'y Galimuyon. So, masamo yung leaders agservi. May tatlong sincere leadership or spirit-filled leadership. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, kung meron tayo mo yung mga fruit of the Holy Spirit, sigurado na maganda yung ating paglilingkod. Maganda yung ating leadership. Kasi ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. So, we need leaders who are spirit-filled or sincere. Sincere leaders. Ang ibig sabihin ng sincere, honest, trustworthy. So, kailangan yung mga leaders ay sincere. Ang leaders hindi lang pagalingan, kundi kailangan natin ng mga leaders na tapat maglingkod. Tapat sa kanyang trabaho. Okay, tapat sa ating ginagawa. So, magitan ng pagka-puspos ng banal na Espiritu ng Panginoon. We believe in the Spirit of God. The Spirit of the Lord. So, siya yung magbibigay sa atin ng kakaibang quality para tayo maging effective leader. So, si Jesus Christ ang ating example. Jesus Christ was a great leader. He has no army, but he is a king. He is Lord. He has no medicine, but he was called healer. So, yan ang ating Panginoong Diyos. He was a king. And he is Lord.
siya yung magbibigay sa atin ng mas magandang bukas, mas magandang buhay. Sapagkat ang pinakamagandang buhay dito sa libutan ay yung buhay na nasa Kristo. So, bilang mga kabataan, kailangan natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Sapagkat yan ang pinakamagandang pundasyon para magkaroon ng magandang community at napintas ti lugar tayo na siya ang palna noong dalag iti agtutubo kaya naliti amin na Kristiyano mamati si Diyos kaya naman kung kuna tayo spiritual values. So uray pa iti gobyerno tayo, iti probinsya, we have adopted the Smart Regeneration Program. Maglayan kiniha po Governor Jerry Simpson. So, Smart Regeneration. So, they involve the religious sector. Kapag tikasta. Kaya gamitin amin nga lugar at tao iti Luzon. Kaya magalbaliwat na paglayan iti sa uliang Diyos. We believe that the Word of God is powerful. Manuti mamati, galit ni Biblia, isa ti kasapulan tayo. It is powerful. The Word of God is powerful. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So kung babasahin natin ito, salita ng Panginoon, this is our manual in life. So basahin natin. May napangyarihan ang salita ng Panginoon Diyos. So sa gabi nito, I want to challenge you that you give your life to the Lord. Sapagkat yan ang pinakamagandang pundasyon para kayo maging effective leaders sa mga kabataan at future leaders